Good morning, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you so much for being on the show. Attorney Domingo, help us para na maintindihan po ito, understand. Ito pong sinasabi na recantation daw po ng naging statement ni Henry Alcantara dito nga po sa may kinalaman sa flood control issue. Paano po ba ito makakaapekto sa ginagawang investigasyon ngayon ng ating gobyerno? Malaki po ba ang epekto nito? Kung totoo man na merong recantation si uh, Engineer Alcantara, ay sa tingin ko, hindi naman masyadong malaking setback yan dun sa investigasyon at saka dun sa prosecution ng sinumang nasasangkot dito. Dahil number one, marami pa namang ibang mga dokumento at mga ebidensya maliban sa kanyang testimonya. Mhm. Pangalawa, marami din naman iba pang mga nagbigay na ng kanilang sinumpaang salaysay tungkol dun sa anomalya. Kaya those will not be affected by the recantation of Alcantara. So kung meron pang ibang sapat na ebidensya para magkaroon ng probable cause, dapat tuloy pa rin yung pagpa-file ng kaso. At kung meron naman to the finding of the Sandigan Bayan, proof beyond reasonable doubt, there could still be a conviction. Ang mas malaking epekto ng recantation kay Engineer Alcantara. Sapagkat kung sasabihin niya ngayon na hindi totoo yung mga unang sinabi niya dun sa kanyang mga written sinumpang salaysay at hindi totoo yung kanyang pinagsasabi sa Senado, malaking kaso yan sa kanya. Perjury ho yan, yung lying under oath, at saka contemptuous behavior din ho yan kung nagsisinungaling ka sa Senado, at perjury din ho yan kasi under oath din yung kanyang testimonya. So he can be prosecuted unless he can show na yung mga ginagawa niya noon talagang vitiated consent o napilitan lang siya sapagkat merong totoo at grabing threat sa kanya o pwersa ginamit sa kanya. Oo. Pero nakita naman natin, Senate hearing yan. Wala namang siyang sinasabing ganyan noon. So, mahihirapan siguro siya. Oo. So, sa madaling salita po, wala itong epekto dun talaga sa kaso sa flood control. Mas may effect pa ito kay Alcantara dahil posible po siyang makasuhan dahil po dito sa recantation na sinasabi po ngayong mga issue. Pero sa experience niyo po, attorney, in the past, yung mga ganitong uri ng recantation, gaano po ito kalakas at gaano siya tinatanggap at pinaniniwalaan ng ating korte? Well, pagdating sa graft cases, at yun doon nga tayo nalulungkot. Sapagkat kung titignan natin ang rules of court at saka yung mga jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa recantation, recantations are supposed to be treated with caution and critical thinking. Hindi basta-basta tinatanggap yan. As a matter of fact, there is jurisprudence that says mas credible yung unang salaysay kesa dun sa pagbabaliktad. Hindi naman pwede at hindi tama na bumaliktad ka lang, sinabi mo hindi na totoo yung nauna, maniniwala na sa inyo. You really have to prove yung force or threat or intimidation that really compel you to tell a lie. Kung titignan natin, especially the graft cases, yung mga bumabaliktad, hindi na masyado iniusisa kung ano yung rason. Para bang tinatanggap na lang ng korte at ginagawang rason para ibasura yung kaso o i-acquit yung akusado. Diyan ho tayo nagdududa o kaya nababahala sapagkat hindi dapat ganyan ang treatment. Dapat mas bigyan ng weight yung nauna. Kasi what we know now, wala naman tayong nakitang threat sa kanya noon. At sa ngayon, wala pa naman siyang sinasabi na credible threat sa kanyang safety o sa kanyang pamilya. So sana hindi na naman itong gawing rason o palusot or excuse para hindi panagutin yung mga gumawa ng kalokohan na ito. Okay, so ganun po pala yun. Originally, kahit may mag-recant, mas mabigat pa rin po yung first statement. But what's happening in the past, dun po sa mga graft cases, ang mas pinaniniwalaan na
ay yung recantation, kailan po nagsimula yung ganun? Bakit parang nabago? Yung DIWA supposedly na kung ano yung una mong ibinigay na statement, yun dapat ang mabigat over the recantation. Well, yung jurisprudence hindi ho naman nabago eh. Consistent naman yan. Kung yung mga ordinary cases, makikita mo ginagamit talaga yan. Yung mga ordinary crimes. But kung tignan natin ang statistics, ang track record ng mga graft cases, especially the big graft cases, kasi daan-daang milyon ninanakaw eh. Nangyayari, nalalaglag yung mga kaso. Either nadidribble o nalalaglag either through sloppy prosecution o slow prosecution o kaya yung mga tinatawag na reasonable doubt o mga technicalities. So tuloy, nagdududa ang iba na baka nga yung ninakaw na pera inambunan na lahat at napakadali na lang ite-technical at ma-acquit o kaya ma-dismiss. So the rule remains and we hope that yung Sandigan Bayan, mga justices, mga huwes, they uphold that principle which is based on logic, di ba? Hindi ho, because otherwise, ang mangyayari niyan, ang gagawin ng mga akusado o mga pinaghihinalaan, bulahin muna tayo ng mga kwento nila and then later on, biglang babaliktad na lang and then laglag na yung kaso. Sana huwag naman ganon. We hope that the trend in the past will not happen again ngayon kasi kaya tuloy-tuloy yung pagnanakaw kasi hindi na ho takot yung mga magnanakaw sa hukuman eh. Tingin nila kayang-kaya nilang impluwensyahan o kaya bilhin yung kanilang innocence o yung kanilang kalayaan. Oo, pero kung ganun nga po ang mas nangyayari sa mga graft cases, paano tayo nakakasiguro na dito sa sitwasyon ni Alcantara hindi na mauulit yung mga nangyari dun sa nauna na mga nag-recant tapos sa dulo nababasura po yung kaso? But maganda yung ginagawa ng media. This is where crucial ang role ninyo. You participate or promote public discussion about this. Kasi kung minsan, taong bayan hindi naman masyado nakakaintindi ng batas at rules of evidence, tinatanggap na lang dahil bumaliktad, wala ng kaso kahit napakarami namang iba pag mga ebidensya o mga testigo. So it is important na pinag-uusapan ninyo ito. Pangalawa, there should be pressure to the prosecutors na kung itong isang witness na malayang nagsabi noon, sinasabi niyang totoo, very detailed ito, written and testimonial under oath, biglang babaliktad, di ba dapat kakasuhan siya ng perjury? Because, ibig sabihin, nagsinungaling siya noon. Yun ang perjury, lying under oath. Either way, either hindi totoo yung panibagong salaysay niya o hindi totoo yung naunang salaysay niya. So it is for him to defend himself and to prove that talagang napuwersa lang siya. So hindi ho dapat basta-basta na lang palusot. Ang nangyayari ho kasi, tignan nyo, ang dami ng mga bumaliktad sa mga high-profile cases. Tignan ninyo, kukonti kung meron mang nakasuhan ng perjury. Opo. Sige, so mamaya natin tunghayan siya, yung binabanggit ni attorney na dapat yung discussion buhay, no? Para na sa ganun may tamang kaalaman ang publiko at may pressure din para sa ating pong paghingi ng katarungan. Mamaya po, santabi natin muna yan. Dito ho sa pinakahuling order naman ng Sandigan Bayan on sub judice rule. Attorney, ito ho muna ha. Opo. Gawin na lang natin po ito na na ito ho lang naman po kumbaga sitwasyon lang po ito na akin pong tatalakayin. Kasi nga, una, ang DOJ daw ho, wala pang nakikita, wala pa daw ho isinusumite sa kanila na counter affidavit, no? Yung recantation. Sabi ho ng ombudsman, ingay lang yan. Hintayin namin yung official record. Pero meron pong media entity na naglabas nito ng kopya nung sinasabi po na recantation at may reaksyon umano ang kabilang kampo ho nung inaakusahan sa kasong ito na yun na nga, nagbawi na daw ho ng statement. In this particular case, attorney, kita natin, nagsauli ng pera itong taong ito, 181 million, di po ba? Meron siyang affidavit at meron siyang recorded Blue Ribbon Committee hearing, umiiyak pa siya at sinasabi niya, galing sa puso ito, pasensya na sa mga kaibigan niyan, etc. Kapag ho ganyan, kabigat yung kanyang testimony at nagsauli pa ng pera, paano mo siya paniniwalaan kaya? Ano ang argumento niya kaya ngayon? At sino makikinabang dito sa kanyang recantation? Na hindi ako nakinabang, wala akong ninakaw,
at hindi totoo nakasama ako sa sindikatong ito? Well, ang primarily makikinabang dyan, yung mga mastermind, yung mga bosses nila, yung mga nag-utos sa kanila. No? Pangalawa, siya din, siguro sa tingin niya makikinabang siya, pero Ted, yung halimbawa, yung mga daang-daang milyon na sinoli niya, hindi ho yan testimonya eh. Real evidence yan. Sabi niya, ito yung parte ng ninakaw. Hindi siya makakalusot yan. Hindi niya pwedeng sabihin, ay hindi ko pala ninakaw ito at wala naman palang pera kasi it's real evidence. So it will stay. So yung hindi ho basta-basta ma-erase lahat yan. Maganda nga na ine-explain ito para hindi na naman magkaroon ng rason ang prosecution o mga huwes para i-dismiss na lang ng basta-basta yung kaso. Kasi marami din ho naman siyang mga kasamahan sa DPWH na nagsalita na. May mga record, may mga cheque, may mga budget. So, hindi basta-basta ho na mababaliwala. The real evidence, the documentary evidence will remain. And I think there is more than enough for the ombudsman to continue prosecuting. Opo, kasi nga, sa ibang mga tao po kasi, sabi nga ninyo, lalo na ho doon sa mga hindi po kinukuhang detalye, nako, bumaligtad na nakita ninyo, binabawi kanyang testimonya, nakita ho ninyo? Hindi ba? So nangangahulugan, na yung kanya mga unang sinasabi, laban sa aking kliyente, laban sa akin, ay pawang kasinungalingan. Yun po yung kanilang argumento dyan. Sa mga nakikinig, ay oo nga, binago yung statement, binawi. Mukhang gawa-gawa lang. Go ahead, attorney. Tamang obserbasyon yan. At yun ang tendency. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nauuna nang ilinabas nila yan kahit wala pang official na dokumentong sinasubmit. Kasi it's part of the propaganda. It's part of the meta-legal defense na i-condition ang utak ng taong bayan na ito kalokohang kaso lang, walang ninakaw. I hope that mas mapanuri ang taong bayan at nakakatulong kayo na i-explain sa kanila. Kasi kung hindi, yung madadala lang sila sa propaganda And then, maya-maya, ma-dismiss na rin ito at parang hindi na natin pananagutin ang mga prosecutors at mga huwes. At sa tingin ng taong bayan, tama na. Intindihin ho natin, si Alcantara isa lang ho sa napakaraming mga testigo. At yung mga ebidensya, mga dokumento, kahit tumiwalag siya o kaya tatalikuran niya yung pinagsasabi niya, hindi ho naman mai-erase yung mga documentary evidence at mga real evidence. Opo, kasi nga din po, attorney, nag-iisip po yung marami, pati yung iba kong mga kakilala din ng mga abogado na tinanong ko, kung ikaw yung abogado, ito ho ay assuming nga po, ito po lang naman po senaryo, na assuming nga na nagkaroon ka at yung totoo yung nandoon na nakita ko, napakinggan kong balita doon sa part ng kanya recantation, kung totoo na nag-submit ka ng ganoon pong counter affidavit na binabawi mo lahat ng sinasabi mo pero nagsauli ka ng pera, sign of good faith nga, para ka maipasok sa Witness Protection Program, kung ikaw yung abogado ni Alcantara, ano ang magiging argumento mo even sa hukuman para sabihin na ano yung sinuli mong pera kung di ka nagnakaw, kung di ka kasama dito sa sindikatong ito, 'di ba? So isipin natin ano ang kanilang game plan dito, anong kanilang legal strategy dito, attorney? Hindi naman kaya dahil sa obviously nagsauli ng pera, umamin ka na, tapos pagkatapos ng recantation, magre-recant ulit. Babalik sa kanya original na kwento para sabihin ng depensa, nakita nyo na, Judge? Talagang babago-bago ng isip ito, itong testigong ito. Nakadalawa na ng baligtad yan. Huwag natin paniwalaan yan because you already have the doubt. And in case of doubt, resolve the doubt in favor of my client. Well, tama yan. Kahit magaling ang kanyang abogado, and we presume lahat ng abogado magaling, mahihirapan niyang i-erase yung mga pera na sinauli niya. Kasi real evidence, hindi mo na ma-erase yan. So, tama nga yung 3 steps sa pag-iisip mo, baka merong mas malalim na agenda. Diba? Yung bang kahapon itim, ngayon puti, bukas
itim na naman pabalik-balik, depende sa hihip ng hangin o depende sa personal nilang interest o sa mga impluensya o baka perang gumagalaw, di ba? O kaya ginagamit din nila ito to angle for certainty dun sa kanyang pagka-witness under the Witness Protection Program kasi hanggang ngayon provisional pa lang sila eh. Because tama naman kasi gusto ng ombudsman ng DOJ, sabihin mo ang buong katotohanan, hindi selective. Maglabas ka ng resibo ng ebidensya. So siguro maaring isang motivation is siguraduhin nyo na hindi na ito kakasuhan, tatanggalin siya sa mga akusado at kung hindi, di babaliktad ulit kami. Maaring ganyan, hindi natin alam. Hindi naman nagsasalita pa, wala pa daw naman official na natatanggap ng DOJ. So maaring ganyan. Maari din, naguluguluhin na nila, kasabwat yung Defense Counsel para sa pagdating sa husgado, sasabihin, paano natin paniniwalaan tong taong ito, paiba-iba. So yun, reasonable doubt na naman. You know, many big-time grafters have avoided accountability and punishment in the name of reasonable doubt. Nakakalungkot. Yung nga po, kasi nga itong dalawang pinakahuling sandigan bayan acquittal, no? Oo, sa isang dating secretary at mga chief of police, the prosecution failed to prove beyond reasonable doubt, no? Yung guilt nitong mga akusado. Nabanggit nyo, attorney, yung WPP na pwede po, kasi nga ngayon dahil sa bulag tayo sa mga pangyayaring ito, officially po, yung dokumento, pwedeng kasi nag-apply sa WPP. Ang siste, hindi ka naman least guilty. So hindi maaaring ma-absuelto ka sa lahat ng ito. 'Di ba? So ngayon dahil sa dahil hindi ibinibigay ng DOJ ng estado ang gusto mo, babaligtad na kami. Kahit na nagsauli kami ng pera. At baka sabi ng abogado ng iba o nung sino man sumusulsol, nakita mo na kung ginamit mo na lang sa amin yung perang yan, diba? Nakakuha pa tayo ng mas maraming abogado na mahuhusay. Sinuli mo sa estado. Kaya yan na napapala mo. Hindi ka naman pala testigo ng estado. Pwede nga po, na ito po ay may kaugnayan sa WPP. Well, maari, Pero, alalahan natin, ang requirement ho naman sa WPP, dun sa Witness Protection Law, at saka rules of court, hindi naman kinakailangan the person or the applicant is the least guilty. Ang sinasabi ho naman, he's not one of the most guilty. So sa tingin ko, at by that standard, kung yan lang ang standard na tinitingnan natin, maaari sana siyang maging state witness. Siguro kaya hindi pa yan ina-approve kasi nakukulangan pa yung prosecution sa totality ng kanyang kwento. Kasi kung titignan mo natin, meron silang mga sinisiwalat pero meron din silang pinagtatakpan. So siguro masinop lang at maingat ang DOJ. But in terms of participation, hindi ho naman siya kasing guilty o kasing level as yung mga big-time contractors, yung mga secretaries, o proponents at saka yung mga congressmen at mga senador. Kasi ito ho yung mga sa tingin natin pinaka-guilty. Kumbaga si Alcantara, isa lang siya sa mga district engineer na nag-implement ng sindikato, di ba? At ginagawa din yan sa ibang distritong DPWH. Bulacan pa lang itong kinitignan natin, nagkakaproblema na. Hindi lang ho naman sa Bulacan yan Marami pa rin, di ba? So, they're not the most guilty. So pwede sana sila. Kompletuhin lang nila yung kanilang testimonya and substantiate ito, makorroborate. Opo. Well, kasi nga, again, itong ating pinag-uusapan ay lamang mga sitwasyon na pwede pong nangyari o mangyayari. Opo, kasi nga ngayon, hawak ko dito yung kanyang sinumpaang salaysay. Sinasabi nga niya, siya ang binabaksakan ng pondo yung kanyang distrito at siya naghahanap ng project at siya kumukolekta sa mga contractors, ibinibigay doon sa kanyang USEC at yung minsan po siya mismo nagdidirekta, nagbibigay ng komisyon doon sa mga proponents, sa kanya pong salaysay. Attorney, hindi naman din kaya
kung ito po ay sabihin na po nating sulsol, no, ng sino man na bumaligtad ka na at tutulungan ka namin, gagawa natin ng paraan ito, etc. May deal tayo ng posible kang magkaroon ng pardon, etc. Hindi naman kaya sa pangyayaring ito, pag ito nag-backfire, ngayon tuloy si Alcantara, kung totoo na siya ay bumaligtad na at babaligtad siya ulit, babalik ng Estado, mas maglalabas na siya ngayon nang talagang alam niya para pagtibayin pa yung kanyang magiging supplemental affidavit ng ganon, madiin na talaga itong mga taong sangkot dito. Well, dapat ganun ang kanyang gawin. Kasi nga, mahirap din yung hihingi ng hindi na ako makasuhan pero magbibigay lang ako ng kalahati ng impormasyon. Hindi ho ganun yung konsepto eh. Mhm. Dapat bigay mo yung panindigan mo ang buong katotohanan. Hindi yung partial truth lang eh. Mhm. Hindi yung kinakailangan nothing but the truth and the whole truth. Yun ang kinakailangan. At yun is susuportahan niya ng mga dokumento na alam niya. Hindi ho pwede yung bang parang Trojan horse ka lang eh. Kunwari witness ka. Pero sa kahuli-hulan, hihuhulog mo naman pala. Di ba? So ganun ho kasi kalakas ang sindikato, impluensya ng mga big time na magnanakaw sa kaban ng bayan. So sana, ito naman si Alcantara, sabi niya, enlightened siya o kaya nadasalan siya o ano man, manindigan na ho siya, magpakabayanin na siya. Kasi kung babaliktad siya, talagang kakasuhan siya. Nasasangkot siya dun sa plunder o kaya big time malversation. Aside from the perjury. So, mas doble-doble ang kanyang problema at sirang-sira ang kanyang pangalan. Nung nagsimula siya magsabi ng totoo, parang he was towards redemption already. Ngayon, babalik na naman siya dun sa dating gawin, which even is worse now. So, sana mag-isip-isip siya, magdasal siya. Opo, yes sir. And it really doesn't make sense, attorney. Ikaw sir, matagal ka ng abogado. Di ba nagsoli ka ng pera and then nasabihin mo, saan galing yun? Yung sinoli mo na 181 million, di po ba? Talagang hindi ko kung ikaw yung abogado niya, di ba hindi mo maarok ang lalim ng kanilang estratehiya. Well, ngayon nga na linalabas yan sa media na wala pa yung official, baka nga propaganda ploy ito, di ba? Maaaring ganyan, no? Para lang maguluhan. Kasi normally sana wala munang nagsasalita hanggat lalabas yan. Pero inuunahan na nila. So, sino ba ang makikinabang dyan? So, of course, we don't make any judgment, we don't make any conclusion, pero logically, ang magpapalabas ng mga ganito, magpapakana ng mga ganitong mga senaryo, yung makikinabang. Sino ba mga yan? Siyempre, yung mga magnanakaw. Attorney, ito na po, puntahan ko lang po itong issue po. Kaninyo, mainam na ito pinag-uusapan. Mainam na ito po ay nagkakaroon ng public discussion tungkol sa isyong ito. No? Pero may babala ang Sandigan Bayan. Although ito po ay sa mga abogado ng both side, prosecution at saka abogado ng mga akusado, na huwag niyong pag-usapan yan. Huwag kayong magpa-interview. Naglabas po ng order ang Sandigan Bayan at nagsabi na dapat yung sub-judice rule na iyan manaig. At dito nga po, alam po naman natin na ang sub-judice po sakop ang media. Opo, attorney, ano po ang inyong basa po dito sa pong order ng Sandigan Bayan na pagbabawalan na po tayo na pag-usapan po ang mga pending cases sa kanila, particularly po itong pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa ating bansa? Ilinaw lang natin, Ted, sa ating mga kababayan. Ang sub-judice rule ho ay ang ibig lang sabihin niyan na kung merong pending case, bawal yung magsalita sa publiko para ipahiya, para impluwensyahan, para puwersahin yung mga hukom na mag-decide one way or the other. O kaya sirain ang paniniwala ng taong bayan sa justice system o personal na atakihin yung mga hukom. Yan ho ang ibig sabihin ng sub-judice rule. The publication or the speech or the writing should be contemptuous. So yung ginagawa ninyo o sino mang abogado na magkomento
dun sa objectively and the facts and record, hindi ho yan sakop. Unfortunately, in the past, ginagamit yan ng mga hukom para patahimikin lahat, para tigilan na mamanmanan nila yung nangyayari. Mali ho yun na interpretasyon. At kung titignan natin lahat ng mga desisyon ng Supreme Court tungkol sa sub-judice rule, ang pinagbabawal lang ho, contemptuous utterances. So yung objective pagre-report, yung mga opinion, independent opinion, na hindi naman designed to influence yung korte o kaya sirain yung paniniwala ng taong bayan sa justice system o unfairly criticize yung mga hukom o takutin o i-pressure sila, hindi ho yun bawal. That's part of our freedom of expression. At nararapat lang ho na pinag-uusapan mga ito. Para sa ganun, alam ng mga hukom na pinagmamanmanan sila because they are not exempt from accountability. Yung mga huwes, mga justices, they are also public servants. And under the Constitution, every public official is accountable to the people, and all of us have our right to freedom of expression, right to information. So kasama ko ito yung kaya nga ho, yung mga karamihan ng kaso, public record yung record ng korte. Kasi pwede yan titignan. At kung sa tingin ng iba, hindi tama yung ginagawa nila, malaya tayong mag-express ng ating opinion. As long as hindi natin binabastos ang hukuman, hindi natin sinisiraan yung ating justice system, at hindi natin sila tinatangkang impluwensyahan one way or the other. Salamat po for clarifying that, attorney, no? Kasi pag binasa mo itong balita na ito sa order ng Sandigan Bayan, parang iniisip ko, paano yan yung kaso nitong si Proceso Alcala doon sa Bawang Cartel, 10 taon sa kanila ito bago nagdesisyon ng acquittal. Di ganito, 10 taon o 15 taon na ibibimbing yung kaso, 15 years tayo hindi pwede mag-usap nito. Parang, di ba, pag pinagbawalan ka na pag-usapan, itong kasong ito doon sa ghost purchase ng mga pulis sa PMP, inabot din po ng 10 taon bago ma-resolve na Sandigan Bayan, yung acquittal din po ng mga starring doon. Para bagang kapag ganito na may babala sila ng subjudice, makokontem ka, parang hihintayin mo hanggang sa matapos sila bago ka makapag-komento, attorney, no? Well, yun nga, Ted, perception lang natin, di ba? At palaging sinasite yan ng mga pag iniimbestigan sa ibang mga forum, halimbawa sa Kongreso, Senado, may kaso na kasi sa judice, mali ho yun eh. Dapat hindi tinatanggap. Wala hong legal na basihan yung gano'n. So, tayo kasi intentionally or unintentionally, pag naglabas yung korte, yun ang naging epekto sa ating taong bayan. Kaya nga, it's high time that we bust the myth nung sub-judice rule. Kung titignan mo, Ted, halos wala ang napaparusahan sa contempt. Kasi kahit pag-usapan yan, hindi naman contemptuous eh. So madaling depensan. Sa takot lang kasi eh. At sa tingin ko, dahil nasanay ang taong bayan na matakot yan sa sub-judice rule, kung minsan nagiging secretive na ang proseso nangyayari sa korte. Nagugulantang na lang tayo gaya ng sinasabi mo na after 10 years na-dismiss na pala. Di ba? So, yung nakakasama ng loob. But one way of avoiding that in the future, moving forward, is bantayan din natin ang mga husgado. Busisiin natin ang record sa mga kaso. Basta we maintain lang yung proper yung good manners, fairness, at hindi natin sila ipipressure, ipapahiya. Opo. Yung proper lang ho, no, yung pong kumbaga paggamit po, no, maging lang po sa pananalita na gagamitin. Attorney, abusuhin ko po itong inyong oras ha. Ano ba penalty dito? Meron bang particular na rule ito? Kasi pwede siguro kung ikay taga-media o abogado na gusto mong pag-usapan ito, pag-usapan natin, kahit na you court contempt, hindi na bale. Papakulong ako, ilang araw ba yan? Baka naman taon niyang kulong niyan, attorney. Ano ba, meron bang written rule dyan? Kapag kinontempt of court ka, o yan ay desisyon na lamang ng huwes kung multa
o kulong, multa at kulong din? Go ahead, attorney. Well, ang usually ho yan, discretion ng court. May explain ka naman, hindi naman automatic, hindi ho naman ito direct contempt eh. Indirect contempt lang yan. So bibigyan ka naman ng pagkakat. Explain mo nga kung bakit itong pinagsasabi mo at bakit hindi contemptuous ito. So the presumption is hindi contemptuous. Diba? So i-explica mo na ito ho, record lang eh. Tapos yung in-interview namin, opinion naman niya, hindi naman niya kayo kinutya, hindi naman niya kayo pine-pressure. So makakalusot ka na. Kung sakasakaling onion skin o talagang yung quest barumbado o talagang gusto niyang pakita ang kanyang kung for example, ipaparusahan ka niya, di pagmumultay ka, pwede mo i-appeal. At kung titignan ho natin ang jurisprudence, marami na hong mga na-cite ng contempt sa lower courts. Pagdating sa Supreme Court, sabi ng Supreme, that's part of freedom of expression. So, yun ho ang statistics. Opo. So, mas mamamayani ho yung freedom of expression, access to information, redress to grievances, transparency na nasa sa Constitution, at accountability ng public officials. Kesa ho dito sa sub-judice rule na procedural rule. At ito, Ted, galing lang yan, yung sub-judice, dun sa mga countries na ang hukom kasi jury, mga ordinaryong mamamayan. That's the reason why hindi baka maimpluwensyahan sila ng mga public pronouncements, diba? Kasi hindi sila abogado. Sa ating bansa, ang juez ho, abogado, na-train, alam niyang batas, alam niyang ebidensya, at na-train siya na kahit anong marinig niya. Kung wala sa korte, wala sa ebidensya, hindi dapat siya maimpluwensyahan. So, nagtataka tayo kung bakit ginagamit palagi itong sub-judice rule na mas angkop yung jury system sa ibang bansa. Okay, so na-inspire daw po si Chacha, attorney, dito sa inyo. Siguro maganda rin na mga abogado, tulungan kayo sa media. Pag kinasuhan kayo, libre ang pagdidefense. All in the name of accountability and transparency. Meron ako diyang babanggitin sa inyo isa pong particular na kaso, kahit na ho off the air na lang, attorney. May isa pong broadcaster na dinimanda. Opo, diyan umaabot ng Supreme Court dinimanda kasi nga doon sa issue po ng contempt kasi pinag-uusapan yung kaso nila. Tapos nagdesisyon po yung Supreme Court. Kahit na daw kanino pumabor? Doon sa broadcaster. Ay, mabuti. Ang sabi ng Supreme Court, kahit na medyo ano tawag doon, medyo maanghang. Ang komento daw po medyo matindi. Oo. Ginagalang pa rin daw po yung karapatan nga nung pong yung pong discussion doon po lamang sa talagang kahulugan at importansya ng kaso sa publiko. Yung pong sinasabi. So, Attorney Domingo, kung sakali man po na kami ay mauna sa mga magnanakaw sa flood control, tawagan ko po kayo. Kasi, totoo yun, di ba? Totoo yun, importante yung... tawagan ko po kayo agad, Attorney Domingo, kung sakali man pong may dumating pong love letter. But so far, wala naman po. Love letter. Wag na po sana. Ayaw po namin ng love letter. Thank you po, Attorney. Attorney, ito lang po, kasi po nung ating huling panayam, ito lang po, no, kasi nga napag-usapan natin yung, yung estate tax, yung nabanggit ko nga na 6% na estate tax. Meron po kayong gusto liwanagin lang, Attorney? Opo. Maraming salamat, Ted, kasi nabanggit ko noon, it's 5 to 20%. That's the old National Internal Revenue Code. Yung train law kasi ginawang flat na 6% regardless of the amount. Pero yung penalty, kung late ka, you don't file it within 1 year, it's still the same 25% surcharge at interest of 12% instead of the old 20%. So liwanagin lang natin, Ted, kasi na-misquote ko, nagkamali ako ng sinite na batas, yung old National Internal Revenue Code. Meron akong train law in 2018. Opo. Yung nga po, para humaliwanag, 6% yan, pero kapag hindi ka nagbayad sa takdang panahon, malaki ang penalty. Alright, tama po. Okay. Ito ho, just para lang sa discussion na baby girl ha. Ang sabi po ng Supreme Court, no? Sabi po dito,
merely express his frustrations, no? Yun daw pong nag-discuss nito. Oo. Okay. Oo. Opo. And disagreements with past decisions of this court to reinforce his fears about the outcome in, ito po yung pangalan ng kaso, his words were not that the kind of expressions which were adjudged contumacious by this court worthy of its exercise of the contempt power. Ayan. He did not insinuate disreputable motives to this court. Ayan, etc., etc. Opo. Even his sarcastic intimations cannot be deemed actionable. Ayan. The contempt power, ay hindi daw po agad-agad na dapat ipinatutupad. Iyon ang sinasabi ng Supreme Court. Grabe, ang lalim ng adjust contumacious. Oo, no. Oo. Opo. Oo. Sige po. Sige. So, attorney, ibigay ko po sa inyo yung iskra nito. Hindi po. Dati po yung iskra. Sige. Attorney, muli po, salamat po na marami sa inyo pong panahon, ha? At kami po muli natuto po at nabigyan ng guidance dito po sa napaka-importante at informative po na ating pinag-usapan. Salamat po, attorney. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!